You cannot compare it po talaga sa Lucky South o sa Pogo Hub and the Tago Falls. Malayo po. Sorry po. Ang punto ko lang, Mayor, is the concept of political will. If you exercise political will dito sa Tago Falls, bakit hindi nyo na-exercise political will dito sa Lucky South 99? Mas malalaho yun, nakita naman ho natin. Diba? Mas malalaho yung nangyari ho doon. Yun ang punto ko. Matapang tayo sa ibang establishmento, pero pagdating dito, parang umurong ho tayo. Parang pagdating sa Lucky South 99, medyo malambot ho yung dating ho natin. Parang business as usual lang po. Diba, narinig ko doon sa provincial government hearing na hindi kayo pinapasok hanggang sa labas lang kayo? Itong inspection team? I-correct ko lang po yung hindi pinapasok. Pinapasok po kami hanggang doon lang sa guardhouse. Pero doon hanggang sa security office lang. Kaya hindi po sa buong area po. Okay. And by the tone of this, parang meron na kayo, and may kasama kayong police, parang meron na kayong objective na peace and order ang inyong dapat maatupag dito eh. Yes, Your Honor. To check na rin po kung ano ang nangyayari po sa loob ng Pogo Hub. Pero hindi kayo nakapasok sa loob. Hindi po kami nakapasok sa loob, So Mr. walang Chair. checking na nangyari. Kung nasa labas lang kayo, tinignan lang natin yung facade, in reality, walang checking na nangyari. Ganun po yung nangyari dahil hindi po tayo pinapasok talaga sa buong area. Hindi ba kayo nagkaroon ng duda bakit hindi kayo pinapapasok? Siguro po, akala po namin nangyayari talaga na that's a private property na madalas. Kasi parang ang tono, may objective kayo. No? I-inspectionin ho namin ang Lucky South 99. Sinama nyo yung police. No? Yes. Pero ang inspection hanggang labas lang. Walang Sen. tunay na Sherwin, inspection. Yeah. pwede pong magdugtong sa tanong. Mayor, kasama niyo po ba sa inspection na to si dating Chief of Police Colonel Guardaya? Kasama ho namin noong August 25, 2023. Your Honor. By any chance po yung inspection sa August 2023 na kasama si Colonel Guardaya ay siya po yung humiling nito sa inyo na inyong gawin? Yes, Your Honor. Ano po yung mga dahilan niya ba't siya humingi sa inyo bilang mayor na inspection ninyo yung Lucky South 99? Honestly, alam ko po noon dahil bago-bago lang siya to inspect siguro yung area of responsibility niya. Nakasama po yan. Kaya she requested the inspection. So parang just to establish a baseline or wala ba siyang concerns or maaring natanggap na mga ulat na dapat ninyong i-check as a composite team? Kung hindi po ako nagkakamali, kasama rin yan doon sa yun nga po, 'di ba, may mga na-dump na mga kaya siguro nag-ocular na rin doon. Nauna na po yung dumping nung Yeah. siyam na tao. Talaga pong hindi lamang siguro para ma-familiarize sila Yes. dun sa area, pero talagang magre-raise ng concern po yung ganyang klaseng karahasan. If I may interject, Sen. Sherwin. Actually, Mayor, sasabihin ko sana bago kayo komento dito sa photo na to, na ito rin po yung photo na meron ng opisina ko ng sa pagkaalam po namin, groundbreaking ng Phase 3 ng Lucky Star 99 noong 2021, nung kasalukuyang nasa ilalim pa tayo ng ECQ. And sa photo, kayo po yung nakapamewang dito. Of course, lahat nakamask kasi nga po kalagitnaan ng pandemic.
So, Oho. Actually, hindi po siya groundbreaking. Nagpasama sila na mayroon silang titignan na property. Gusto nilang mag-invest rin sa Barangay Manwali. Malayo po sa malayo po sa Pulumaba. If you want, we can take you there po. Hindi po yung groundbreaking yan sa Pogo Hub doon, Madam Chair. pero Mayor, sina Kasilin po yan, di po ba? Yung nakatalikod. Yes, Your Honor. Okay, salamat po. Can you show itong... okay. Medyo may ano yan. And Sen. Sherwin, sorry, pahabol lang. And Mayor, yung lalaki namang nakaitim, siya po si Wood Warren. Mr. Wu ang pagkilala po sa amin. Mr. Wu ang pagkapakilala sa inyo. Yung first name niya po, hindi ko alam. Ayun, tama. Wu Duaren. Wu Duaren. So, pagkapakilala nga sa inyo, Mr. Wu. Apo. Okay. Sa pagkaalam po namin, siya nga si Wu Duaren. So, at sila pong dalawa, si Cassie Leong at si Wu Duaren, sila po yung itinanong ko sa inyo kanina na mga pogo bosses. So, yun po. Salamat po. I'd like to ask si Mayor. Mayor, when you issued itong mayor's permit, ano ang mayor's permit niya? BPO ba siya or e-casino? Mayor Capil. Yes, Your Honor. Nung una po, noong 2019, BPO po siya. That was November 11, 2019. 2019, BPO siya. Apo. And yung business permit niya throughout, BPO siya. Hindi po. That was 2019 and 2020. Noong 2021, Pogo na po siya. 2021, Pogo na siya. Flash nga. Meron pa tayo. Pero alam niyo ho, meron siyang dalawang lisensya. Meron siyang BPO and meron siyang e-gaming. Diba? And I understand, Pagcor, na nagsabay itong kanyang lisensya at one point, correct? Yes, sir. So nagsabay yung lisensya siya. So ibig sabihin, yung kanyang negosyo, dalawang klase. It might be isang kumpanya, pero dalawa yung kanyang pinagkukuhaan ng negosyo. No? But tinitignan ko itong business permit niyo, kung BPO siya, in 2019 and 2020, bakit wala siyang gross sales tax? Kasi ang Pogo is only, tama ba, attorney? Pag Pogo ka, 5% in lieu of all taxes, di ba? Pag BPO Yes, ka, yes. you have to pay LBT, your local business tax, correct? Yes, sir, as well as the income tax, sir. As well as the income tax to the BIR. But in the declaration dito sa business permit, during 2019 and 2020, wala siyang income. No? Yun lang po ang dinedeclare sa amin. Bali, ang alam din namin, in lieu of the local taxes, sa Pagcor na po Yes. talaga magbabayad. Only when it's Your Honor. e-gaming. Only with its e-gaming. Pero pag BPO siya, normal corporation siya. Meaning you have to pay just like any other normal corporation. No? Opo, hindi po siya nag-declare sa amin. Inaudit Wala niyo po ba, siyang- inaudit niyo ba ho siya? Kasi may power ang treasurer to audit.
Pwede nyo hingiin yung kanyang income statement, pwede nyo hingiin yung kanyang audited financial statements, and you can audit. Ang declaration sa inyo should be gross sales tax based on gross sales. So, meron bang hiningan nyo ba ng mga dokumento ito? Actually, hindi po kami aware doon. Maybe our treasurer can Andiyan answer ba to si that. treasurer? Wala po siya ngayon, di namin kasama. Pero Your basic Honor. to, Mayor, lalo na pag kita ng bayan, dapat aware tayo dahil kita ng bayan to And then I understand also 2021 PAGCOR, BPO pa rin siya, tama? Kailan huminto yung kanyang BPO permit? 2021, sir. Correct. So 2021 dapat mayroon pa siyang declaration sa LGU. Yes, sir. So but in this dito wala siyang declaration sa LGU as BPO. Ito, yan. I'll show that. There. No? Dapat 2019, 2020, 2021 BPO siya As BPO, ordinary corporation ka lang. Then you have to declare your gross sales and pay the corresponding business LBT, local business tax. No? Kaya Yes. mababa yung kanyang binabayaran. Kaya nga, to be honest, tama ho si Vice Governor Nanay Pineda pinanood ko yung dalawang hearing ng provincial government nung nag-imbestiga dito. For 14,000 pesos, nadungisan yung buong pangalan ng PORAC dahil dito sa Pogo Hub na ito. No? Ako sangayon ako sa kanya. No? Sayang, no? 14,000 pesos pero itong dungis mahirap tanggalin ho to. Lalo na may namatay, may na-torture, may human trafficking. Di ba ho? So yung aking na-observation dito na dapat 2019, 2021, BPO siya. Tsaka yung lono, nakita ko is really BPO. Tama po ba, Mayor? Yes, Your Honor. Ang original BPO niya, ang original lono niya is BPO. So in other words, just like any other corporation siya. Opo, Your Honor. Yeah. Nung nakita ko rin, I was pinadala yung dokumento at papasalamat ako, Mayor, nagpadala kayo ng mga dokumento. Meron siyang mga permits, no? Na-inspect ba itong Pogo Hub na ito mula nag-umpisa siya? Meron ba hong inspection ng, let's say, kasi pag mag-apply ka ng occupation permit, may inspection yan Napuntahan ba ng mga engineers natin to? Yes, Your Honor. Nandito po si engineer para... Sige po, engineer. Napuntahan ba ito? Yes, Your Engineer, Honor. Before the issuance po ng occupancy, tinitignan po namin kung nag-comply po sila doon sa mga plano. Sinubmit nila. May physical inspection to. Physical inspection. Okay. Pakisubmit na lang sa amin yung inspection report. Yung pong sa inspection report po, yung ini-issue namin is yung occupancy permit po, Your Wala Honor. ba kayong site inspection report? Kasi may observation, mga ano-ano. Yung ano lang po is yung compliance niya doon sa as-built plan na sinubmit na sinasubmit po sa amin ng applicant, Your Honor. Pero mayroong pumupunta doon physically. Yes po, before the issuance po, even before the issuance ng building permit and issuance ng occupancy po, nag-inspect po kami. Okay. Sige po. Nakita ko doon sa pinadala niyo, Mayor, na may pinadala kayong sa amin na parang narration ng nangyari based sa inyong karanasan. At doon po sa narration, nasabi niyo na meron 2 beses na nagpadala kayo ng composite inspection team. Tama po ba? Yes, Your Honor. Anong dates yun, Mayor? Yung una po nung August 25, 2023 with the PNP and our team sa munisipyo. Yung pangalawa po nung May 3, 2024 with our team and the BFP, Your Honor. Sen. Sherwin, if I may interject, kasi parang may timeline na rin na
nakikita tayo. I'd just like to ask a question, Mayor, tungkol sa 2019. Well, Mayor po kayo mula 2019, hindi po ba? Yes po. Okay po. Tapos nag-groundbreaking po yung Phase 3 ng Lucky South 99 noong 2021. Tama po? Groundbreaking ng Phase 3 noong 2021. Hindi ko po alam kasi hindi po kami nasabihan ng groundbreaking kung may groundbreaking man sila. Pero yun po yung... May photo po ng groundbreaking, and kung hindi po ako nagkakamali, nandun po kayo ng groundbreaking. Ang gusto ko po itanong, nung 2021 kasi, nasa ilalim po tayo ng ECQ. So, bakit po napayagan yung groundbreaking? Your Honor, hindi ko, kung makita ko po siguro yung picture as far as my recollection, wala po akong alam na pumunta po ako sa groundbreaking sa kanila. Pero may, Ewan ko lang po pero may pinayagan po ba kayong groundbreaking noong 2021 ng Phase 3? wala po akong matandaan, Your Honor. Itanong ko na lang po sa inyo ulit, baka mamaya ng konti. Sige po. Salamat, Mayor. Salamat, Sen. Sherwin. Thank you po. In line with that, dahil na buksan ng ating chairman yung pandemic at na mention rin to ni Dr. Casio, may papakita ho kaming this one. Okay, yung video natin. Yeah, just this one na lang. Just this one. Yung mga buildings doon, nag-umpisa, show it? Ito? Can you show it? Sure. 2019. Oo. Hindi. Ito. Anyways, in a while, papakita ko na lang ho yung video. Andyan na yata. Meron ho kasi kaming nakuhang, alam niyo ang Google medyo advanced na ngayon. So you get the timeline. Nakita namin, nag-umpisa yung construction ng 2019. Tapos may mga buildings, pakita na lang ng staff namin. Yung 2020, in 2019. Your Honor, if I may po, with that picture po, sa Manuali po yan, hindi po sa Pulumabayan. Opo, kundi ako nagkakamali. At Mayor, kahit pagkatapos ng may siyam na na-dump na tao, tas humiling si Colonel Guardaya na inspection ninyo yung Lucky South 99, kahit kanina sabi ni Colonel Guardaya, hindi naman taga Lucky South 99, yung siyam. Pero pambihirang klaseng karahasan yun eh. Kahit ganun po yung naunang nangyari, hindi po nag-insist yung composite team nyo na papasukin kayo. Kahit pa po private property yun, kung may issue po ng ganyang klaseng karahasan, may mandato ang local government unit at ang local chief executive na makalampas sa security office. Opo, limited access lang po ang ibinigay sa aming team, Your Honor. Yun na nga po, Mayor, yung parang hindi acceptable na nilimitahan nila kayo, considering kayo po yung local chief executive. Opo, I believe pag mag-aalugog na po siguro, search warrant na po siguro ang kailangan nun. Salamat, Sorry. Sen. Sherwin. Yeah. Thank you, Madam Chair. Nakita ko kasi intention nitong composite team. Meron kayong BPLO, may zoning officer, may sanidad, may mayor's office representative, at may PNP. Actually, ginagawa ho talaga yan ng mga LGUs. Kahit ako, ginagawa ko ho yan nung mayor ako. Dahil ang police, by its own, hindi pwedeng pumasok. Kakasuhan ho talaga sila. Pero ang pwede lang makapasok is LGU. Dahil marami silang powers. Meron kang sanidad, meron kang zoning officer. Kaya ang nakita ko dito, ang intention, para makapasok sila sa loob.
kasama yung police. Yes, Your Honor, pero talagang limited access lang po ang ibinigay Correct. nila. Ang pinagtataka namin ni Senator Risa is bakit hindi nyo in-insist? Andyan yung intention eh. Bakit hindi nyo ho in-insist? Opo, Dahil meron na kayong, parang sa tono ho nito, may target tayo, Lucky South 99. May PNP tayo kasama. Composite para makapasok hanggang loob. Nandyan na ho lahat. Bakit ho tayo biglang parang hindi ho natin tinuloy yun? Oo, kung nag-insist po yung team, baka kami naman po ang kasuhan. Meron bang, nung umatras na ho itong team na ito, I'm sure rineport ho sa inyo, tama po ba? Yes, Your Honor. Anong ginawa nyo pagkasunod? Dahil wala naman pong report na any criminality na nakita doon, kaya wala naman po kaming wala naman na-report sila na any violence nga. Pero may kasama kayong PNP eh. 'Di ba ho, kung ang intention nyo hindi ho peace and order, hindi ho kayo magpapadala ng PNP. 'Di ba may intention kayong meron ho kayong objective eh. No? Kaya may PNP ho kasama. 'Di ba? Opo, kasi sila po yung nag-request nung pagpunta po doon. Kaya kasama namin sila. Meron ba ho kayong pagtapos ho niyan, meron ba ho kayong i-report, let's say, sa police na hindi ho kayo pinapasok, hanggang labas lang ho kayo? Wala, kasi para sa akin, walang inspection na nangyari. Ang nakasulat ho dito, conduct an inspection of the reported operation of Lucky South 99 outsourcing. Di ba ho, pag nasa labas lang, you don't conduct an inspection. Let alone, you don't see the operation. Yun po ang nangyari talaga na hindi kami pinapasok. Kaya wala po kami sigurong na-report dahil wala naman nakita na crime, Your Honor. And wala talaga makikita na crime kung nasa labas, di ba, Mayor? Kung nasa labas ka ho, hindi niyo talaga makikita yung crime. Yun lang ang nakikita ko ho dito. Walang inspection ho totoong nangyari. At ang tinatanong ko naman ngayon, alam niyo ho, narinig ko rin sa mga doon sa provincial government, pinanood ko ho to in 2 hearing. Sinabi niyo na hindi kayo pinapasok kasi baka makasuhan kayo ng trespassing, etc. Ang in-insist niyo, hindi ho kayo pinapasok. Ang tanong ko ngayon, nung hindi kayo pinapasok, meron ba kayong ginawang mga action para malaman ho to ng otoridad na hindi kayo pinapasok? So far po, dahil wala naman kaming nakitang with limited access din po, wala naman din po kaming may re-report, Mr. Chairman. Oh, hindi, limited access nga because hindi kayo pinapasok. But did you make any subsequent action? Let's say, nag-report ho kayo sa provincial government na hindi ho kami pinapasok. Nag-report ho kayo sa provincial director na hindi ho kayo pinapasok. Dinocument niyo ho ba yung hindi pagpasok? At gumawa ba kayo may mga action ba kayong ginawa na para makamit niyo yung objective niyo of inspection? May joint inspection report po kami na sinubmit sa inyo po. Nag-report ba, sabi nga na Chair, nag-report ba kayo sa PAGCOR na merong hindi kami pinapapasok? Kasi ang punto ho natin, inspection ho to eh. Ang punto ko kasi, kung noong August 22, 2023, nagawa nyo yung inspection at naniniwala ako na andun na ho yung mga kriminal na yon. Dahil sa lawak ho nito at nakita ko hindi ito masiset up in 1 month or 2 months eh. Taon na ho sila nag-ooperate doon. At kung nagawa itong inspection, doon pa lang, mahihinto na natin itong problemang ito. So, ang tanong ko ho, bakit ho tayo huminto nung hindi na tayo pinapasok? Bakit tumigil na ho tayo doon? Yun ang nakadidetect ko ho dito sa mga dokumento eh. Opo, Senador. At doon sa testimonial nyo, doon, again, no, pinanood ko ho yun.
Narinig ko ho, sinabi nyo na hindi kami pinapasok dahil baka ma-demanda ho kami. Yes, sir. Yes, Your Honor. So alam pero nyo, hindi kayo... nandyan po sa joint inspection report namin yung nakita ng dun sa limited access po namin. Opo, kasama naman po namin ang police. May palagay ko meron din silang actual report to report to the IRAPS. No, pero napakababaw po yung discovery nila. The team found that the wastewater overflowing along the road due to the absence of drainage canals outside of the premises connecting to the water outfall. So ito lang ho yung kanyang na-report. Sana ho nakita niya na merong human trafficking, meron hong mga, sabi nga ni Yusek Gilbert, nakakalat ho doon yung torture equipment. No? Sana nakita ho natin yung prostitution. Ang nakita ho nila, walang outfall dahil nasa labas lang ho sila. Yeah. Maybe kailangan din namin ng search warrant po Hindi niyo ho para makapasok. Hindi niyo ho kailangan ng Mr. search Chair. warrant. Tsaka ho, yung sinasabi niyo kung bakit yung PAOK kailangan ng search warrant, ang LGU, kakailangan, mali ho yun. Ang simple answer, LGU kayo, sila hindi elected official. Kaya kailangan ho sila ng search warrant. Meron ho kayong visitation powers at inspection powers. At sang-ayon po ako kay Board Member Canlas. Sinabi niya kung mayor siya, makakapasok siya. At sasabihin ko sa inyo, nag-mayor po ako na 9 na taon, nagagawa rin ho namin yun. At ako, natatandaan ko, kung meron ayaw magpapasok, lalo ako nagdududa. Tsaka mayroon din ho ako nakita, Mayor, na meron ho kayong pinasarang waterfalls, yung Tago Falls. Your Honor. Meron ho, meron ako nakita sa internet na meron ho kayong inutos na closure ng Tago Falls. Tama po ba? Opo, Waterfalls? meron po. Bakit nyo ho pinasara yun? Ang Tago Falls kasi is a man-made dike lang na pwedeng mag-collapse anytime, na pwedeng mag-endanger sa buhay po ng mga tao. At ito po yung dinadaluyan ng mga kanal ng isang barangay na pinatest namin yung water, talagang positive sa coliform, kaya hindi po siya talaga fit na paliguan. Pinasara nyo? Pinasara nyo itong Tago Falls? Yes, Your Honor. At may natuwa ba? Nagalit ang tao? Natuwa po sila. Natuwa. Naintindihan nila yung explanation namin na hindi po talaga pwedeng paliguan kasi it will endanger their life. Kaya nga nakita ko, Mayor, meron ho kayong political will magsara. No? Meron ho, nakita nyo na hindi maganda itong nangyayari sa Tago Falls. Balita ko, kilala ito sa lugar ho ninyo. Balita ko, nung unang sinara ho, marami nagalit, pero dahil sa kabutihan ng bayan, sinara nyo. Opo. Pero dito ho sa Lucky South 99, hindi kayo pinapasok. Hanggang labas lang kayo, nakita nyo lang yung drainage sa labas. Pero hindi nyo in-insist, hindi nyo ginamit yung political will nyo. Your Honor, the Tago Falls is totally different from the yung Tago Falls kasi wala talagang may-ari niyan. Parang nandun lang po sa isang barangay na dumadaloy yung dumi. Then parang nakita ng mga tao na parang magandang paliguan dahil nung mga mainit po yung panahon na ginawa nilang paliguan. Kaya you cannot compare it po talaga sa Lucky South o sa Pogo Hub and the Tago Falls. Malayo po. Sorry po. Ang punto ko lang, Mayor, is the concept of political will. If you exercise political will dito sa Tago Falls, bakit hindi nyo na-exercise political will dito sa Lucky South 99?
mas malalaho yun. Nakita naman ho natin. Diba? Mas malalaho yung nangyari ho doon. Yun ang punto ko. No? At doon po sa position paper niyo ho, I'm sure under the guidance of your lawyers, marami ho kayong sinight na mga legal basis kung hindi kayo makapasok doon. No? Dito po sa dito ho sa position papers ho ninyo na marami ho kayong legal basis. Dapat naghanap rin ho kayo ng legal basis kung paano makapasok. Ang tinignan ho natin yung legal basis na hindi ho tayo makapasok eh. Ang punto ho natin, kung tayo ho nakapasok, wala na ho tayong pinag-uusapan ngayon. Yan po yung aking punto. So, Madam Chair, I am terminating my question for now kasi I've emphasized my point that my point is the LGU, marami hong kapangyarihan ng LGU. Malawak po yung kapangyarihan niya pagdating sa general welfare, lalo na peace and order. Malawak na malawak ho yan. At nakita ko, sana gagawin nyo na sana, pero hindi nyo tinuloy. At nagdududa ako, bakit hindi tinuloy? No, bakit hindi tinuloy? And then, nadagdagan na, kung bubuuin yung istorya, hindi tinuloy yung inspection, nakapagtayo during pandemic, yung BPO, yung pagbabayad ng buwis, hindi kompleto. 2019, 2020, 2021, hindi kompleto. Parang pag binuo mo yung larawan, parang matapang tayo sa ibang establishmento, pero pagdating dito, parang umurong ho tayo. Yun ang aking pananaw dito. Parang pagdating sa Lucky South 99, medyo malambot ho yung dating ho natin. Yun po yung aking pananaw. Personal ko ho yan, kaya pwede ho kayong mag-agree, pwede kayong hindi mag-agree, pero yan po yung aking pananaw. So, thank you. Thank you, Madam Chair. Thank you, Sen. Sherwin. Dugtungan ko rin lang, Mayor, yung tanong na iyon o yung puntong iyon bago natin i-suspend itong hearing, the resource persons. Kasi po dun sa ulat ng GMA Network, iniulat na sinabi ninyo that he did not receive any complaints from victims in the POGO and emphasized that he would have asked for a search warrant to rescue them if only complaints were made. Kaya lang po nung March 2024, nag-raise na po ng red flags ang PNP. May kopya po kami dito, sulat ng Provincial Director, Police Colonel Basilio sa inyo, March 24, 2024. Nire-raise yung issue ng grave concerns and problems of peace and order, kaugnay ng all forms of criminality and illegal activities in the province. At particular, sinasabi dito ni Colonel Basilio, there were reported incidents in the province involving the POGO, which have been used for illegal activities such as money laundering, kidnapping, and other violent criminal cases. Kaya't meron sila ditong, we respectfully request assistance from your good office, particularly for the identification and closure of POGO companies which are operating in the municipality of Porac without necessary permits. The Chief of Police of Porac, MPS, Police Lieutenant Colonel Palmira Guardaya shall coordinate with your good office on this undertaking. So kahit pagkatapos po nung nabigo or naudlot na inspection ng 2023, meron pong request mismo ang police or provincial director na kaugnay ni Colonel Guardaya magsagawa kayo ng inspection. Natuloy po ba yung inspection na iyon, Mayor? Madam Chairman, before that, if I may read the Supreme Court ruling on what we are talking right now. Please. Mayor, pakisubmit na lang po in writing para sa aming paggabay. Kasi
Well, actually, lampas na po ng 3:00 at hindi po kami makahain ng merienda po sa inyong lahat. Kung maaari lamang po bago ako mag-suspend, at least yung sagot dito sa isang huling tanong ngayong hapon, kung natuloy na po yung inspection noong March 2024, base po sa sulat ni Police Provincial Director Basilio. Yes, Your Honor. Based on the letter of Provincial Director Levy Hope Basilio, that Colonel Palmyra will coordinate with us. Hindi po nakipag-coordinate sa amin si Colonel, pero nonetheless, tinuloy pa rin po namin yung aming joint inspection team. And same rin po ang nangyari. Doon lang sa guardhouse kami pinapasok. Limited access. So again, Mayor, kinailangan kong makiisa dun sa pagkadismaya at hindi pagtanggap ni Sen. Sherwin. Ganun din po yung aking pananaw. Sa ganun lamang kalimited din na pag-exercise ng mandate nyo at limitadong pagtugon sa hindi katanggap-tanggap na pagbawal, no, paghaharang ng Lucky South 99 sa inyong inspection. At kahit pa, nandun na po yung koordinasyon, hindi na lamang ng municipal police, pero ng provincial police. So, Opo, yes, Mayor, last quick Madam word Chair. kasi isususpend ko na po ito Opo, ngayong if araw. I may read nga po yung the Supreme Court decision, parang kamukhang-kamukha po ito nung ating nangyari sa amin. Hindi na po kailangan sa ngayon, Mayor. Pakisubmit na lamang po in writing iyon para sa aming paggabay. Pwede na lang po nating talakayin kung kinakailangan Opo. pa sa susunod na pagdinig. We'll submit po, Salamat Your Honor. po, Mayor. So, dear colleagues, malinaw na sa hindi bulag o nagbubulag-bulagan, iisang tao lang, si Mayor Alice Guo at si Guo Huaping. In fact, it appears that the name Alice Guo was stolen from a Filipino. Hindi lang citizenship ang ninakaw, pati identidad ng isang kababayan natin. Si Guo Huaping ay isang Chinese citizen na parehong magulang ay Chino. And this is based on official records from BOI, as well as Alice Guo's own declarations in bank documents. A Chinese citizen who managed to fraudulently obtain the status of a Filipino citizen, run for mayor, and gain the trust and friendship of very powerful and influential Filipinos, some of whom seem to include high-ranking politicians. A Chinese citizen involved in a deeply rooted network of the most heinous criminal activities, legitimized by the continued permission of POGO operations. Kailangan harapin ni Alice Guo ito sa susunod nating mga hearing. Mayor Alice, or should I say, Guo Huaping, if you do not honor the subpoena, I will cite you in contempt. Pinaglalaruan nyo ang batas. Pinaglalaruan nyo ang mga Pilipino gaya ni Miss Merly. Ginagawa nyong commodity ang Filipino citizenship. Hindi pa po tapos ang ating investigasyon. We will draw out the links between Alice Guo's companies and other criminal networks. We will look at the protectors of Mayor Alice and we will spare no quarter. Salamat, Sen. Sherwin. Thank you, Madam Chair. So, pakita lang namin yan. 2019, ganyan po yung itsura niyan. And then, March of 2019, December of 2019, may mga nakatayo na, nagko-construct. And then February of 2020, hindi pa ito nag-ECQ. Pero halos matatapos na. And then the next nakuha namin time lapse is October of 2021. Tapos na pati yung phase 3. So in other words, o patapos na. So in other words, from February of 2020, nag-March kasi yung lockdown eh. March yung lockdown. Tapos on and off tayo, kung matatandaan nyo, on and off tayo. 2021, nasa ECQ pa rin, limited ang construction. But in this particular case, nakita rin namin na even during the pandemic, tuloy-tuloy yung construction nila. Actually, the same rin yan nakita namin sa Bamban. We showed you the time lapse. So,
In other words, Mayor, alam niyo ba na nagko-construct sila during the pandemic time o pinayagan niyo sila mag-construct during the pandemic time? During pandemic po, dahil napaka-busy natin lahat sa pagsiserve po sa ating mga kababayan, affected. Lahat naman po tayo affected by the pandemic. Honestly, hindi na po kami nakakapunta. Ang location po, ang geographic location po ng Pulumaba, hindi ka talaga dadaan ng Porac. Angeles po ang magiging daan mo, Mr. Chair. Kaya kung di mo pagsasadya ng Angeles, hindi ka talaga makakapunta sa area. Wala pong daan yan from Porac going to that area. And up to now, ganun po ang sitwasyon dyan po. Pero siyempre humihingi sila sa inyo ng permit, lalo na yung barangay siguro. Kung sinasabi niyo hindi niyo namalayan, sigurado ako yung barangay mamamalayan yan. Dahil barangay captain yun eh. Ang barangay po kasi ng Pulumaba is a dissolved barangay. Wala pong nakakasakop na barangay dyan. Dissolved barangay. Wala pong nakakasakop na barangay dyan. Kaya talagang ibang klase po talaga ang Pogo po sa Pulumaba. Wala siyang barangay. Ang entry-exit niya po sa Angeles. Wala kaming entry-exit sa Porac. Kaya ang totoo, yung mga kababayan ko, hindi man sila aware dyan. Kaya yung construction po nung pandemic, talagang naitago rin po sa amin, Mr. Chair. Sinasabi niyo, Mayor, paki-flash nga ulit, walang barangay na nakakasakop dyan? Walang punong barangay na Walang punong barangay po na nakakasakop dyan. dyan sa lugar na yan? Opo, Mr. Chair, wala po. Parang kakaiba yan. Parang ngayon lang ako nakakita sa buong Pilipinas na may lugar na walang barangay jurisdiction. Opo. Actually, yung income din nila sa province, naka-hold dahil wala po silang mabigyan ng share. Wala doon sa quarry po. May quarry po kasi dyan sa Pulumaba. Naka-hold yung quarry shares nila dahil hindi nila alam din kung kanino barangay nila po ibibigay. Extraordinary po ang situation dyan dahil Porac nga po siya, we admit, it's on our territorial jurisdiction. Pero yung geographic location po niya, kakaiba talaga. Dahil pagsasadyain mo po siya, ang entry-exit mo, Angeles, walang entry-exit po ng Porac. Pero more Mr. so, Chair. akong tatanungin, Mayor, more so na dapat tayo maging mas alerto at alisto dyan sa area dahil wala ka ng kapitan, hindi mo pa makita na bigyan ng building permit. Diba? Parang kung akong tatanungin, dapat mas mapagmasid tayo dyan sa area yan. Mas alerto tayo sa mga nangyayari dyan. Yung opinion ko yun dahil alam naman natin na meron tayong in-issue na business permit, meron tayong in-issue na building permit, alam natin na 47 buildings ang itatayo, at alam rin natin na naka-ECQ at may pandemya pa at that time. So, parang mahirap tanggapin na biglang parang kabuti na lang siya na lumabas dyan na walang nakakaalam. No? So, that's my opinion and analysis of kung anong nangyari. At babalikan ko lang kanina, no? Meron kayong, nasabi nyo kanina na meron kayong inspection noong August 22, 2003. Tama po ba, Mayor? Opo, Your Honor. And May 3, 2024? Yes po. Oo. And then, ano nangyari ho nung August 22, 2023? Noong August 2023, wala naman pong nakitang any criminal activities doon po. Same with May 3, 2024. Ano nyo na itong may... Meron kayong in-issue na office order, no? And, Tama po. Na para mo mag-inspect, ito yung August 22, 2023. And joint inspection team of all barangays. Tama po ba? Tama po. Anong
kasi isang page lang to, no? So, meron kayong composite team na pumunta doon? Yes po, nung August 2023, kasama po yung team namin sa munisipyo, composing of the mayor's office, the engineering, the Menro, at kasama rin po ang PNP ng Porac. So may kasamang PNP doon. Kasama po, nandyan po sa picture Okay. And namin. anong objective nitong inspection team? Ah, Bakit kayo nag-issue ng ganito? upon the request po ng PNP chief para masamahan po sila sa area. I believe bago yata yung COP namin doon para makita niya yung area, considering po talaga na ang area ng Pogo Hub ay entry-exit nga, sabi ko nga po, sa Angilesia. Hindi talaga sa Porac. So hindi nyo i-inspect dito yung Pogo Hub? Sen. Sherwin, if I may just interject, nagpapaalam po ang PAOK na mauna na munang